Ah, okay guys, so for this video, ko-continue lang natin yung ano natin, yung naputol na demo doon sa version 1 na or sa first video part na in-upload ko na. Ngayon, gagawin natin is walkthrough siya ng kiosk system kapag meron ng kiosk tab. So, kung natatandaan niyo sa previous video, ginamit ko lang yung kiosk console para i-navigate 'to, pero mas maganda kung ide-demo natin na kapag kiosk na yung gamit. So yun, kung nakikita niyo diyan sa screen, meron diyan yung kiosk natin, ito. So bale naka-setup na siya. So the same thing, naka-ano din siya, hotspot server din. Yan, so hotspot server, dalawa. Isa para sa Piso Wi-Fi, isa sa Piso Net. So magkadalawa. Then pareho sa profile, ganun din. Then sa user profile, ganun din. Magkahiwalay din. So yun, ang kung mapapansin niyo, itong kiosk na 'to, naka-connect 'to sa Piso Wi-Fi na access point. So meron tayong Piso Wi-Fi access point. So meron siyang Piso Wi-Fi feature dito. Ito siya, 'di ba? Ayan, nilagyan natin ng PisoNet. So para maging all-in-one siya. So bagay kaya dalawa yung ano natin, server profile dito at server, hotspot server. Pero kung pang PisoNet lang gagawin yun, no need to create two hotspot. So pwedeng isa lang. Yan. And then yun, proceed na tayo. So ngayon, ang kailangan kasi is magkaroon ng communication between these two hotspot kasi magkaibang hotspot, syempre hindi sila magkakakitaan. So si Node MCU natin, si tablet, nakakonect siya sa Piso Wi-Fi, di ba? So nandito siya. Ngayon, kailangan nating i-allow itong hotspot server na to para mag-connect dito. So i-add nyo tong ano, walled walled garden IP. So ito siya. Actually ito siya. So accept, then server, ito yung hotspot server ng PisoNet, and then IP address nung kiosk tablet. So yan, maa-allow na yung communication niyan. Then yan, proceed tayo doon sa ano, sa settings nito. So yan, open natin yung settings. Yan, then yung password, then okay, hindi tayo nakarun as admin kasi. Ngayon yan, makikita niya yung IP. So may enroll unit dito. So, gaya nung sabi ko dati, yung enroll unit kailangan pindutin kapag bagong setup. So, pindutin natin. Yan, unit enrolled successfully. So, save ko lang to kasi maubusan tayong time para mag-reset. Yan. Then, so tingnan na natin siya sa ano, sa units natin, sa kiosk console natin. So, ito na siya. Automatically na-add na. So, ito na din yung PC name. So, yun. Tingnan natin kung na-add na siya dito. Yan, so offline siya. So bakit siya offline? So pag pinindot mo yung rates, no rates available siya, di ba? So kailangan din kasi may rates. May rates yan. So gagawin natin. So rate 1, so, yung price natin piso, 5 minutes, sabihin na natin ganun. So save natin. Yan. So reopen na lang natin yung PisoNet station. Yan. So available na. Dito din available na din yung status niya. Okay? So yung user, dalawang way yung pwede niyang gawin. Number one is pwede silang pumunta ng kiosk, PisoNet station, then Abir PC. So ganun yung usual way. Pupunta muna sila sa kiosk, tapos pipili sila ng PC. Then yung other way is dito sa ano natin, dito sa app natin, merong insert coin dito. So ito, pwede niyo itong i-hide kung gusto niyo yung user nyo parati na lang pumunta ng kiosk. Hindi na sila pupunta dito. So, for example, pwede natin yan i-hide using these settings. Sana ba yung settings na yun? Ito. Yan. Yan. So, mawawala na yan. So, hindi rin sila makakapag-extend. So, pupunta talaga sila ng kiosk machine. So, yan. I-enable ko na lang kasi pareho ko siya i-demo. So, dito muna tayo sa first ano natin.
dito, insert coin ako dito. So, yun, hindi siya makapag-insert coin dahil currently used. So, dapat kasi nasa home screen to. Kasi baka yung iba nagta-transaction pa ng ibang transaction sa kiosk. So, dapat magamit natin yon. So, dapat yun yung number one criteria. Dapat nasa home screen siya. Yan. Then, insert coin. Yan. So, yan. Insert coin tayo. So, may 10 pesos ako dito. Ito siya. Okay. So, 50 minutes. Yan. Okay. So, yun. Automatically, kung mapapansin nyo, sinagot nyo yung PC1. So, for example, meron kayong 10 PC dyan. So, hassle nga naman sa user magpili kung kaninong PC pa or ano, tatandaan niya pa, di ba? Pero yun, playborn nyo na lang yun kung ano yung gusto nyo. Pero may way na mag-insert coin dito. May way din na mag-insert coin sa kiosk. So sa kiosk naman, try natin. Doon tayo mag-extend ng time. So ito, may extend time dito. Yan. Pwede rin sila dito mag-extend. So, about 20 pesos yung extend ko. Yan, 20 pesos. Okay, so yan, 1 hour and 40 minutes. Yan. Yun, na-extend na din yung time, di ba? So, ganun lang siya kadali. Then, pwede rin siya mag-extend dito. So, extend tayo dito. Yan, naka-ano kasi. So, i-done muna natin to. Dapat nasa home screen. Yan, extend. Yan, insert. Yan, done. Okay. So, yun, na-extend din yung time niya. Na-extend na din yung time niya. So, yun, pwede niya itong i-minimize. Yan. So, yun, ganun lang kasimple yung ano natin ng kiosk. So, as admin user, makikita nyo din yung mga transactions dito. Yan, kung extend ba yun, bago, yan. So, kung anong PC, so nandito siya. May mga details siya dito. Yan. So, nandyan yung mga ano. Tapos yung voucher code na na-create, nandyan din. Yung in-extend na voucher code. So, pero in behind na yan, hindi nyo na kailangan. Pang tracking lang natin sa Microtech yan kung sakagang magka-issue. So, yan. Basically, yan yung system natin. So, pwede nyong i-control dito. Ipo-pause nyo muna. Yan. Gaya nung sa previous video ko. Sige, tingnan natin. Yun, naka-pause. Yan. Pero mag-shutdown din siya. So, resume. Resume niya yung previous time na nakaset dito sa user nito. Yan. Ganun lang. Pag stop time, totally putol na yung time niya. And then, meron din tayong mga kung ano-ano pa dito yung log out dito. So, pag nilog out niya to, as in, force log out na yan, mawawala na yung time niya. So, wala pa tayong pause function pero pinaplano natin na magkaroon ng pause function. So, iniisipan pa namin ng way para maganda. Like, paano ba makakabalik yung user, parang ganon. So, bibigay ba natin yung voucher code? Yun. Isa pa yun sa mga dinidiscuss pero yun, sa second version natin yun, i-release yung mga ganon. Pero in the first phase, ito muna. So, ito yung feature niya. So, halimbawa, hindi siya makakapag-task manager kasi disable natin doon sa kiosk settings, 'di ba? So, gano'n. Pero puwede rin niyo rin 'yan enable. May mga feature naman tayo na nagse-safeguard kung i-entas niya man 'to, mag-aano siya, magre-relun siya. 'Yun, so 'yan. So far 'yun lang. Kung gusto niyo ng additional mga PC unit dito, so 'yun, record namin yung license. So pang additional kita din sa ano, sa kiosk system natin. So, mas madaming feature pa kasi yung plano namin dito. So, 'yan. So, need namin ng ano, ng counter or nung fund para i-continue yung development nito. So, 'yan. And then, yung PisoNet din pala, kapag naka-enable yung ibang payment method. So, marami kasing option siya kagaya nung ano, previous ano natin, 'di ba? So, pwedeng mag e-payment tayo dito. So, e-payment. So, enable din natin dapat yung e-payment natin. So, naka-yes na. Sige. So, yan. Naka-enable. Sige, try natin e-payment. So, halimbawa,
sa PisoNet station gusto magbayad ni user ng GCash. Yan. So, yung GCash, pipili siya magkano. Yan, piso. So, dapat kasi nakalista, pag dapat nakalista yung natin. So, yan, i-scan niya yung QR code, tapos magbabayad na. So, ganun lang. Same lang din kung paano nagba-buy voucher, nagba-buy voucher via GCash or Maya. So, same lang din siya. Yan. Yan. So, yan. Ano pa ba? So far yan yung about sa PisoNet station natin. Hopefully magustuhan nyo. And then, message na lang dun sa natin, sa page natin kung gusto niyo mag-avail ng additional PisoNet stations. So, yan, mura lang siya. Okay? Yan, yun lang. Thanks guys sa pakikinig.